Dahon ng malunggay. Nako, ito lang ang i-ready mo. Sinasabi ko sa'yo, bidang-bida to sa recipe nating ito. Pagkatapos itong mahugasan ay ipat dry ito sa paper towel o kahit sa anong malinis ninyong tela. Tapos tadtarin nyo ito ng maliliit o pinong-pino. Sa isang bowl naman, i-ready na natin dito yung mga itlog. Nagbit ako dito ng 2 piraso lang. Tapos, i-set aside muna natin. Kasi sa isang bowl naman, maghahalo tayo ng cornstarch at cold water. Kailangan po cold water ang gamitin dito. Haluin itong mabuti at saka itatransfer dun sa itlog natin. Tapos, haluin lang itong mabuti hanggang sa mag-blend na yung dalawang mixture. Tapos, ihalo na dito yung tinadtad na dahon ng malunggay, minced garlic, asin at paminta. Haluin itong mabuti. Kayo nang bahala kung ano pa yung idadagdag ninyong mga herbs and spices. Maaari kayong maglagay ng paprika, pandagdag na rin ng color, onion powder, chicken powder, mga magic eklabo ninyo. At lagyan din ito ng ice cubes. Kung nagkataon naman na wala kayong yelo, pwede namang i-chill nyo muna ito sa inyo fridge for about 30 minutes before frying. Kasi kailangan po talaga na malamig ang ating mixture dahil yun po talaga ang magpapakrispy, yung malamig na mixture tapos isya-shock mo siya sa napakainit na mantika. Ang kalalabasan po nun, malutong. Tapos, i-deep fry ito. Make sure lang na yung apoy ay nasa medium setting. Hindi po pwede yung nasa high setting kasi madali itong masunog. At hindi rin pwedeng nasa low setting kasi naman hindi siya magiging crispy. Madali lang naman itong maluto. So, pag nag-golden brown na, baligtarin muna bago ito hanguin. Actually, pwede itong pang-snack, lalo na 'di ba yung mga kids, mahilig yan sa mga crispy, malulutong, ganun. At dahil maliit yung aking saucepan kanina, mahirap magluto dahil padala-dalawa lang yung nagagawa ko o naibubuhos ko. Nilipat ko na lang yung oil dito sa mas malapad na pan, basta may sapat na mantika. Tapos, mas nakakagawa ako ng madami dito, nakakalima ako sa isang lutuan. Hindi katulad kanina, 2 lang dahil masyadong masikip yung saucepan. So, ayan, ganyan lang po. Patuloy lang din na lutuin yung iba pang mixture. Ngayon naman, gagawa naman tayo ng sausawan nito. Napakasimple lang naman. Pwede naman ninyong sundin. Pwede rin namang hindi kung meron kayong sariling recipe ng sausawan para dito. Ito, pinagsama-sama ko dito ang suka, sibuyas, asin, paminta, asukal, siling haba, siling labuyo, konting ketchup para magkakulay. Narito na ang ating crispy malunggay chips. Alam nyo ba mga ka-MU, marami nang nag-message sa akin na nagluto na rin ito at ang crispy daw talaga at nagustuhan ng mga kids nila. Yung iba naman, ginawa na tong negosyo, binibenta nila sa mga karinderya.